Mag-uumaga pa lang, pero gising na ang buong mansyon ng Montemayor. Nagmamadaling naglalakad si Mang Rodel sa hallway, hawak ang tray ng almusal, garlic rice, longganisa, itlog at mainit na kape. Pagbukas niya ng pinto ng kwarto ni Kael, sinalubong siya ng malakas na tugtog at nakabukas na aircon. Napatambak sa sahig ang mga branded na damit. Sir Kael, ito na po yung breakfast nyo, magalang na sabi ni Mang Rodel. Hindi man lang tumingin si Kael, abala sa cellphone. Ano yun? Iritado niyang tanong. Longganisa po, paborito niyo dati, sabi ni Ma'am Helena. Dati, Mang Rodel. Dati, pinutol siya ni Kael. Sabay lingon na may irap. Ilang beses ko bang sasabihin na ayoko na ng ganitong almusal? Wala ba kayong alam na imported? Croissant man lang o yung in-order ko sa Europe dati? Grabe, hindi ba kayo marunong umintindi? Nangingiting-iting nahihiya si Mang Rodel. Pasensya na po sir. Yan po kasi ang pine-prepare ni Manang Nena. Biglang inalog ni Kel ang tray. Palitan mo, ngayon na. At wag na wag mo akong ginugulat sa umaga ha. Nakakabwisit. Paglabas ni Mang Rodel, napabuntong hininga siya sa hallway. Napatingin sa family portrait ni na Mauro, Helena at batang si Kel na nakangiti pa. Malayo sa mukhang nakikita niya ngayon. Sa eksklusibong eskwelahan sa BGC, nakaayos ng perpekto si Kel. Mamahaling relo, bagong sapatos, at backpack na higit pa sa sahod ng isang buwan ng driver. Sa hallway, sinalubong siya ni Rina at Gio. Kel, ang lupit ng bagong sapatos mo ah, sabi ni Gio. Halos nanyilisik ang mata sa inggit. Limited edition to, sagot ni Kael. Ipinagmamalaki ang paa. Hindi tulad ng, ayon. Tumingin siya sa dulo ng koridor kung saan dumaan si Levi. Nakalumang rubber shoes at may dalang mop. Uy, anak ng janitor, bulong ni Rina, natatawa. Levi, malakas na tawag ni Kael. Hindi ba nakakahiya sa school na ganyan ang sapatos mo? Baka akalain nila uniform ng janitor yan. Namulan tenga ni Levi, pero ngumiti na lang. Okay lang Kael, basta maayos pa sa talampakan. Ayos na, napailing si Kael. Kaya hindi umaasenso, kontento sa ganyan. Sabay lakad palayo, bitbit ang paghahagikika ni Rina at Gio. Kinagabihan, sa isang mamahaling events place sa Makati, punong-puno ang venue ng ilaw, lobo at mga sosyal na bisita. Birthday party ni Kael, may live band at buffet. Abalang nag-aayos ang catering supervisor na si Maribel, habang si Kay, isa sa mga waitress, ay paikot-ikot sa pag-serve ng juice. Miss, ang tagal naman ng inumin ko, reklamo ni Kale, nakaupo sa gitna ng mesa, napapaligiran ng barkada. Sir, sandali lang po, sinusunod ko lang po yung napatayo si Kale. Hindi mo ba ako kilala? Ako ang anak ni Mr. Montemayor. Isa lang tong baso ng juice, hindi mo pa magawa agad? Pasensya na talaga sir, nanginginig ang kamay ni Kay habang inaabot ang imported na juice. Hinila ni Kale ang baso. Next time, bilisan mo. Kung di mo kayang sumabay, lumipat ka na lang sa ibang trabaho. Malakas niyang sabi, sapat para marinig ng ibang staff. Nagtanguan si Maribel at ang cook na si Tomas sa may buffet. Halatang sanay na sa eksenang ganito pero hindi pa rin komportable. Pag-uwi sa mansyon, tahimik na nakaupo si Mauro at Helena sa mahaba nilang dining table. May mangilang-ilang kandila sa gitna pero ramdam ang lamig ng paligid. Pumasok si Kyle, hawak pa ang phone, patuloy ang pag-scroll sa social media. Umupo ka nga Kyle, seryosong wika ni Mauro. Dad, pagod ako. Pwede bang sa kwarto na lang ako kumain? Sagot ni Kael na hindi man lang tumitingin. Huwag kang bastos sa tatay mo, singit ni Helena. Pero mahina, parang nag-aalangan. Anak, malalim ang hinga ni Mauro. Hindi habang buhay ganyan ang mundo. Hindi lahat ng tao pwede mong sigawan. Hindi lahat nagpapasweldo mo. Nagkibit balikat si Kael. Buti na lang ako. Oo, besides dad, hindi ako maghihirap. Kahit hindi ako magbago, akin pa rin tong lahat someday. Ako na naman ang masama, sabat ni Lola Almira na kararating lang sa mesa, naka-pearl necklace at nakaayos ang buhok. Masyado mong pinapagalitan ng apo ko, Mauro. Bata pa yan, hayaan mo muna siyang mag-enjoy. Ma, hindi na bata si Kyle, giit ni Mauro. 21 na siya, pero parang hindi marunong rumespeto. Tumaas ang boses ni Kyle. Kung problema niyo ako, pwede naman akong lumayas, di ba? Pero huwag niyo akong kontrolin kung paano ko tratuhin ang mga taong bayad para pagsilbihan ako.
Natahimik ang lahat. Tumayo si Kael, kinuha ang plato at naglakad palabas. Iniwan ang tatlo sa mabigat na katahimikan. Sa kusina, naroon si Nena, ang housekeeper na ilang dekada nang nagsisilbi sa pamilya. Narinig niya ang sigaw sa dining area. At nang pumasok si Kael kanina, siya ang pinag-initan nito dahil mali raw ang pagkakalagay niya ng mga kubyerto sa mesa. "Hindi ba talaga kayo marunong dito?" Sigaw ni Kael kanina. "Ang simple-simple ng trabaho nyo, mali pa." Ngayon, tahimik siyang nakaupo sa maliit na bangko sa tabi ng ref. Hawak ang pasang panyo, umiiyak. Lumapit si Tomas, ang cook. "Nena, hayaan mo na," mahinang sabi ni Tomas. "Ganyan na talaga si Sir Kael. Huwag mong dibdibin." "Hindi na ako bata, Tomas," sagot ni Nena, nanginginig ang boses. "Pero sa tuwing pinapahiya niya ako sa harap ng iba, pakiramdam ko wala akong kwenta." Sa may pinto ng kusina, saglit na tumigil si Mang Rodel. Hawak ang susi ng sasakyan. Tiningnan niya ang dalawang kasamahan saka tumingin sa malayong hallway kung saan nakasabit ang mga larawan ng masayang batang si Kael. "Sayang," bulong ni Mang Rodel. "Ang bait-bait pa naman yan noon." Kinabukasan, tila walang nangyari para kay Kael. Bumaba siya ng hagdanan na naka-sunglasses pa kahit nasa loob ng bahay. Habang si Nena at Tomas ay abalang nag-aayos ng almusal. Tahimik lang si Mang Rodel sa gilid. Nakaabang kung may ipapautos na naman. "Anak, maaga tayong aalis," sabi ni Mauro mula sa dulo ng mesa. Suot ang simpleng polo. "May company outing sa Batangas Resort. Gusto kong makita mo kung paano mag-enjoy ang mga empleyado natin." "Outing?" Napailing si Kael at umupo. "Dad, wala ba kayong ibang libangan? Ang hilig niyo sa mga staff party na yan. Sayang oras." Singit ni Helena. Ilit na nakangiti. "Maganda rin na makita kanila. Anak ka ng may-ari, inspirasyon ka." "Inspirasyon?" Maang natawa ni Kael. "Saang banda? Hindi ko nga sila kilala, ma. Tsaka, hindi ba dapat sila ang magpasalamat na binibigyan ni Dad ng outing?" Nagkatinginan si Mauro at Helena. Sa bandang kusina napapailing si Nena, pero pinili na lang na manatiling tahimik at magligpit ng plato. Makalipas ang ilang oras, nasa Family Beach Resort na sila sa Batangas. Maliwanag ang araw, may mga kawani sa tabing dagat, naglalaro ng volleyball, nagsasalo-salo sa lutong bahay na inihanda ng HR team. Nasa isang gazebo si Mauro at Helena, mainit ang usapan. "Mauro, hindi mo pwedeng ipilit sa kanya lahat." Pabulong pero matalim na sabi ni Helena. Lumalaki siyang lumalayo dahil puro sermon ang naririnig niya. "Helena, paano kung hindi ko siya pagsabihan?" Balik ni Mauro. "Nakikita mo naman kung paano niya tratuhin ang mga tao. Ikaw ang laging nagtatanggol sa kanya." Sa di kalayuan, nakatayo si Darren Feliciano, ang HR manager. Nagmamasid siya sa pagitan ng mag-asawa at ni Kael na abala sa cellphone sa isang hamok. Hindi man lang lumalapit sa mga empleyado. "Sir Darren," lapit ng staff na si Jasmine. "Okay na po yung raffle prizes." "Good, salamat," sagot ni Darren. Pero ang tingin niya, nasa pamilya pa rin. Matagal na niyang sinusubukang iparating kay Mauro ang mga reklamo tungkol kay Kael. Pero ngayon lang niya gaanong nakikita ng malapitan ang bitak sa loob ng pamilya. Pabalik ng Maynila, siksikan sa loob ng malaking van na pang-executive. Nasa harap si Mang Rodel na nagmamaneho, nasa likod si Mauro at Helena, at may ilang empleyadong sinabay nila, kasama na si Jasmine, ang accountant, at si Bert, ang assistant ni Mauro. Ang boring ng trip na to, reklamo ni Kael. Umuupo sa pinakalikod na may earphones. Lahat ng pinag-usapan puro incentives, SSS, kung ano-ano. Napatingin si Jasmine mula sa gitna. "Sir, mahalaga rin po yun sa mga empleyado. Para sa kanila, malaking bagay ang maliit na dagdag." "Relax, Jasmine," sabad ni Kael. "May halong pangasar. Ako lang naman to." "Hindi ko naman kayo papalitan. Pero seryoso, yang relo mo, hindi pa ba napapalitan?" Mukha ng relikya. Napayuko si Jasmine at natahimik. Sa tabi niya bahagyang umubo si Bert at naggunwaring abala sa tablet. "Sir Kael," mahinahong sabi niya, "may mga concern na rin po sa office. Baka pwedeng dahan-dahan lang tayo sa mga biro." "Concern?" Natawa si Kael. "Sabihin mo sa kanila, kung hindi nila kaya ang biro ko, baka hindi sila bagay sa corporate world." Napatingin sa rearview mirror si Mauro.
lalo pang nabigatan ng dibdib. Tahimik niyang pinisil ang kamay ni Helena na halatang balisa. Lumipas ang ilang buwan. Nagsimulang pumasok si Kale sa isang kilalang universidad sa Manila. Pero hindi talaga yon mundo niya. Mas madalas siyang makita sa parking lot, nakasandal sa kotse, kausap sina Neo at Jolo. Pare, baksak ka na naman sa accounting, biro ni Jolo habang hinihit-hit ang Yossi. Ano ngayon? Sagot ni Kael, walang pakialam. Hindi ko naman kailangan maging CPA. Si Dad ang bahala sa numbers. Ano na naman plano mo mamaya? Tanong ni Neo. Gimmick? Rooftop bar sa Katipunan. May bago raw na inuman dun. Sagot ni Kael. Ayoko nang pumasok sa last class. Nakakantok si Prof. Sa loob ng classroom na nilagpasan niya, nakaupo si Mira Landicho, seryosong nag-aaral. Ilang beses na niyang sinubukan kausapin si Kael tungkol sa backlogs nito. Sabihin mo kay Kael, pwede ko siyang tulungan sa project. Minsan niyang sabi kay Neo. Sinubukan ko, Mira, sagot ni Neo. Pero ayaw makinig. Busy daw siya sa real life. Kinagabihan sa rooftop bar sa Ortigas, umiihip ang hangin at kumikislap ang mga ilaw ng syudad sa ibaba. Nakaupo si Kael sa isang high stool. May hawak na cocktail. Boss, isa pa pong inumin? Tanong ng bartender na si Evan. Ginawa mo bang juice to? Iritang tanong ni Kael matapos tumikim. Sabi ko strong, hindi pambata. Sinusunod ko lang yung standard mix. Standard? Biglang nagtaas ng boses si Kael, nagdulot ng ilang matang, lumingon sa kanila. Alam mo ba kung magkano binabayad ko rito? Tapos ganito itimpla mo? Tawagin mo manager nyo. Lumapit ang security supervisor na si Gary, mahinahon. Sir, baka pwedeng pag-usapan na lang ng maayos. Marami pong customers, baka may istorbo. Anong pakialam ko sa kanila? Sabat ni Kael. Kung hindi nyo ko kayang iserbe ng maayos, lilipat ako sa ibang bar. Sabihin nyo sa may-ari nyo, sayang ang reputasyon. Tahimik si Evan, pinipigilan ang sarili. Sa gilid, sa isang mesa, may dalawang lalaking nakasuot ng semi-formal na tila pamilyar sa mukha ni Mauro. Isa pala ay si Miko de Toral at ang kasama niya ay isang middle-aged na babaeng may presensyang hindi basta-basta. Si Eselda Navarro, pinagmamasdan ng eksena mula sa malayo. Ilang linggo ang lumipas, pinatawag si Mauro sa isang boardroom sa Ayala Avenue. Malamig ang aircon, seryoso ang mga mukha. Naroon si Eselda, nakaupo sa gitna at si Miko sa kanan niya. Hawak ang isang makapal na folder. Sit down, Mauro. Malamig pero mahinahong sabi ni Eselda. Umupo si Mauro, halatang kinakabahan. Sa tabi niya, nakaupo si Kyle. Nakaslouch, naka-cross legs, para bang wala lang. Mauro, bungad ni Miko, marami na tayong natatanggap na reklamo. Hindi lang galing sa empleyado, kundi pati sa mga partner establishments. May mga ulat tungkol sa asal ni Kyle. Nag-click si Iselda sa remote at lumitaw sa screen ang ilang larawan at report. Insidente sa events place. Reklamo sa bar, bulung-bulungan sa universidad. Parang sumikip ang dibdib ni Mauro. Hindi ko alam na ganito na pala kalala. Mahina niyang wika. Tumingin si Iselda diretso kay Kyle. Alam mo ba, Kyle, na ang apelyedong Montemayor ay hindi lang pangalan sa signage? Pangako yan sa mga taong umaasa sa kumpanyang to. Sa nakikita ko ngayon, napapahiya ang pangalang yan. Umikot ang mata ni Kyle. Overacting naman. Mga taong hindi lang sanay mapagsabihan, nag-e-emote agad. Dad, sabihin mo nga sa kanila, ako pa rin ang magiging tagapagmana mo. Hindi sumagot si Mauro. Nakayuko lang siya, hawak ang ulo, habang dahan-dahang yumuyugyog ang balikat niya. Sa unang pagkakataon, napansin ni Kale na hindi ito basta sermon lang. May kung anong nababasag sa loob ng ama niya at iyon ang hindi pa niya maintindihan. Matapos ang tensyong pagpupulong sa Ayala, ilang araw na halos hindi nagpapansinan sina Mauro at Kale sa mansyon. Tahimik ang hapagkainan kahit puno ng pagkain. Tuwing umaga, maagang umaalis si Mauro, bitbit ang attaché case, hindi na dumadaan sa kwarto ni Kale para kumustahin ito. Isang gabi sinubukan ni Helena kausapin ang anak. Kumatok siya sa pintuan ni Kale
At sa kamarahang binuksan iyon, nakahiga ang binata sa kama, nakatutok sa screen ng laptop, naka-headset, tumatawa sa kung anong video. Anak, pwede ba kitang makausap? Mahina niyang tanong. Tinanggal ni Kael ang earphones, halatang wala sa mood. Ma, pagod ako. Ang haba ng araw ko, aniya. Kahit ang totoo'y halos buong araw lang siyang naglaro at nag-online. Kael, nag-aalala ang daddy mo. Nag-aalala na rin ako, sabi ni Helena, nauupo sa gilid ng kama. Minsan, pakinggan mo naman kami. Hindi ka forever bata, nagkunwaring nagngingisi si Kael. Don't worry ma, kaya ko to. Magiging okay lahat. Overreacting lang si dad. At saka hindi naman puputulin ni Ma'am Navarro ang deal niya kay dad dahil lang sa akin, di ba? Business is business. Tumingin sa kanya si Helena. Bakas ang lungkot sa mata. Hindi lahat naliligtas ng pera, anak. Kinabukasan, binala ni Mauro si Kael sa isang fine dining restaurant sa Rockwell. Tahimik ang lugar, may malalaking bintanang tanawang city lights at malumanay ang tugtugin sa background. Pagkaupo nila, agad lumapit ang head waiter na si Jonas, magalang na nag-abot ng menu. Good evening, sirs. Would you like to see our chef's specials? Tanong ni Jonas. Hinila ni Kael ang menu, halos hindi pinitingnan. Jonas, di ba? Alam mo na gusto ko, huwag ka na magtanong ang tagal. Sorry po sir, I'll bring your usual. Sagot ni Jonas, sanay na sa pag-uugali ni Kael. Pagkaalis nito, tumikim si Mauro. Kael, kailangan na talaga nating mag-usap ng seryoso. Hindi na tutungkol sa simpleng reklamo. Nakakarating na sa board, sa ibang partners. Si Mommy Zelda mismo ang nababahala. Iyon na nga, Dad, nagbiro si Kael sabay higop sa water. Ibig sabihin, importante ako. Kung napapansin nila ang galaw ko, that means I matter, right? Hindi ganyan ang pag-angat, anak. Mariing sagot ni Mauro. Hindi dapat takot at hiya ang inuuwi ng mga tao sa pangalan mo. Respeto, hindi takot. Napangiwi si Kael, Dad, matagal na kayong magka-partner ni Ma'am Navarro. Hindi niya basta-basta itatapon yan dahil lang sa akin. Business-minded siya, hindi sentimental. Hindi na sumagot si Mauro. Sa halip, malalim niyang tinitigan ng anak, parang sinusubukang hanapin sa mukha nito ang batang dati kumakaway sa mga kasambahay sa garahe. Dumating ang pagkain, maingat na inilapag ni Jonas ang mga plato. Nang makita ni Kael ang plating, nagtaas pa siya ng kilay. Seriously? Ganito kaliit parang tambata? Reklamo niya sabay tingin kay Jonas. Next time, sabihin mo sa chef ninyo, dagdagan yung serving. Hindi lahat gusto ng artsy-artsy na ganyan. Sir, ito po yung standard serving size pero pwede po namin. Never mind. Putol ni Kael sabay nguya. Kikitid ang utak ng mga taong limited mag-isip. Tahimik lang si Mauro, pinipigilan ang sariling hindi sumigaw. Samantala, sa penthouse office ni Iselda Navarro, sa itaas ng isang luxury hotel sa Makati, nakaharap siya sa malaking glass window. Tanaw ang buong lungsod sa gabi. Nasa harap niya ang tablet na pinadala ng security head. Compilation ng CCTV clips ni Kael sa iba't ibang lugar. Rowena, tawag niya sa operations director na nakaupo sa kabilang sofa. Ilang taon na ba mula nang isama ko sa board si Mauro? Mahigit 15 taon na, ma'am, sagot ni Rowena. Isa siya sa pinakamatinong executive na nakatrabaho natin. Pero itong si Kael, napailing siya. Ibang kwento. Nag-swipe si Iselda sa tablet. Eksena sa events place, sa rooftop bar, sa hallway ng eskwelahan. Mukha ni Kael na palaging nakataas ang baba, laging may binabara. Ang problema, sagot ni Iselda, hindi lang ito tungkol sa kanya, apelyido niya ang dala niya. Kapag pumalpak siya, hindi lang pamilyang Montemayor ang nasisira, pati tayong nagtiwala sa kanila. Nag-ayos ng salamin si Rowena at huminga ng malalim. Ma'am, opinyon ko lang po. Baka panahon na para siya mismo ang makatikim ng hirap. Hindi bilang parusa lang, kundi bilang aral. Iba yung maririnig mo lang sa sermon, iba yung madadama mo sa araw-araw. Tahimik na tumango si Iselda. Sa tabi, masipag na nagsusulat ng notes ang executive assistant niyang si Lourdes. Nakikinig sa diskusyon habang minamarkahan ang mga susunod na expansion plans ng hotel chain. Kinabukasan, bago dumiretso sa opisina, dumaan si Iselda sa isang simpleng karinderya sa Mandaluyong. Mainit ang singaw ng sinaing.
Amoy toyo at bawang ang paligid. Ang mag-asawang sina Romy at Pilar ang nag-aasikaso sa mahabang mesa. May mga estudyante, jeepney driver at empleyadong nag-aagahan. Magandang umaga po ma'am. Ano po sa inyo? Bati ni Pilar. Isang tapsilog lang at tape. Sagot ni Iselda. Na yon ay nakasimpleng blouse at slacks. Walang pangalan, walang titulo. Umupo siya sa sulok at pinanood ang mga tao. May lalaking mukhang pagod na call center agent na halatang kulang sa tulog, pero magalang sa staff. May estudyanteng nag-abot ng eksaktong bayad, sabay sabing, "Salamat po, Tita Pilar." Sa bawat simpleng salamat at opo na narinig ni Iselda, lalong tumitibay ang desisyon niya. Habang sinusubo ang tatsilog, napatingin siya sa maliit na TV sa sulok na nagbabalita tungkol sa pagtaas ng presyo ng bilihin. Kung ang mga tunga marunong rumespeto sa mga nagseserve sa kanila, naisip niya, ano pa kaya ang anak ng isang executive na milyonaryo? Pagdating sa opisina, sinalubong siya ni Lourdes na may dalang folder. Ma'am, may paparating po kayong series of meetings this week. Isa na rin po rito ang project briefing kasama si Mr. Montemayor tungkol sa bagong luxury hotel cafe. Tumamo si Iselda. Ayos, pakisabi kay Mauro. Gusto kong personal niyang dalhin ang anak niya sa cafe kapag nag-soft opening tayo. Ayoko mawala sa eksenang yun, si Kel. Samantala, ilang araw ang lumipas, nakatanggap ng tawag si Kel habang nakahiga sa kama. Nagbabrowse ng social media. Si Sasha yun, ang kilala sa pagiging social butterfly. Kel, sigaw ni Sasha sa kabilang linya. May halong saya. May bago tayong spot, luxury hotel cafe sa Manila. Soft opening. Exclusive daw muna pero may kilala akong PR na pwedeng magpasok sa atin. Brunch tayo this weekend ha? Napangiti si Kel. Agad na nagising ang interes. Luxury hotel cafe? Nice! Sige, sasama ako. Sabihin mo sa kanila, aasikasuhin nila tayo ng maayos. Ayokong sumama sa lugar na hindi alam kung sino ang VIP. Huwag ka mag-alala, sagot ni Sasha. Pagdating mo palang alam na nila kung sino ka. Hindi alam ni Kale. Habang excited siyang nag-iisip ng susuotin, may isa ng planong unti-unting umiikot sa paligid niya. Isang plano mula sa babaeng minsan na niyang minamaliit sa isip. At ngayon na may tahimik nang naghahanda na subukin kung saan talaga nakatayo ang puso ng isang anak ng milyonaryo. Sabado ng umaga, abala si Kale sa harap ng salamin. Inaayos niya ang buhok, pinipili kung aling relo ang babagay sa bagong polo shirt na suot niya. Sa kama, nakakalat ang ilang branded na jacket na hindi niya mapagdesisyonan kung alin ang dadalhin. Nag-vibrate ang phone niya. May message si Sasha. On the way na kami ni Neo. Kita na lang sa lobby ng Navarro Grand Hotel. Don't be late, VIP ka daw sabi ng PR. Napangisi si Kale sa sarili habang inaayos ang kwelyo. Of course, bulong niya. Sino ba naman ako para malate sa sarili kong stage? Pagdating sa Navarro Grand Hotel sa Maynila, agad niyang nasilayan ang malawak na lobby. Marmol ang sahig, mataas ang kisame. May chandelier na tila kumikislap kasabay ng bawat hakbang. Sa gilid, maaliwalas ang lounge area. May mga negosyanteng nakaupo. May ilang turista at mga staff na nakangiting sumasalubong. Lumapit agad sa kanya ang concierge na si Felix. Naka-perfect bow tie. Good morning, sir. Welcome to Navarro Grand Hotel. May booking po ba tayo under your name? Tinaas ni Kael ang baba. Kael Montemayor, sagot niya. I think alam niyo na yan. We're here for brunch. May nagpa-reserve. Sumulyap si Felix sa sistema, mabilis na nag-type. Yes po, sir. Reserve table for 3 sa cafe under Miss Sasha Dimalanta. Please proceed po to the left. May staff na mag-a-assist sa inyo. Sa likod ni Felix, napatingin ang receptionist na si Chloe. Bahagyang napakunot ang noo sa tono ni Kael, pero agad din itong bumalik sa formal na ngiti. Paglingon niya, dumating na sina Sasha at Neo, parehong nakaayos na parang may photoshoot. Finally, sigaw ni Sasha, sabay beso sa magkabilang piski ni Kael. I told them VIP tayo. This is the newest luxury cafe in the city, babe. You'll love it. Mas mabuti, sagot ni Kael. Ayoko sa mga lugar na hindi marunong mag-appreciate ng high-profile guests. Magkasamang lumakad ang tatlo papasok sa cafe.
Pagbukas ng glass door, sinalubong sila ng amoy ng bagong lutong pastry at espresso. Malalaki ang bintana, tanaw ang kalsada at gusali sa labas. Sa gitna, may mga mesa at upuang kahoy na elegante pero simple ang dating. Sa loob, abalang nag-aayos ng mga tray ang dalawang staff. Ang barista na si Noel, nakaipim na apron, at ang waitress na si Lenny na seryosong sinusuri ang order slip. Sa isang sulok, may babaeng na asimpleng ponytail, suot ang bagong uniforme ng waitress. Siya si Isa sa nameplate, pero kung tititigan ng maigi, matutukoy mong siya ang parehong babaeng nakikita sa boardroom, si Iselda Navarro, na yon ay nagbiis at nagpakumbaba bilang ordinaryong staff. Lumapit si Lenny, nakangiti. "Good morning, sir, ma'am. May reservasyon po ba tayo? Ayaw mo bang i-check muna bago mo kami tanungin? Pang-aasar ni Kael, sabay irap. Sabi ng PR, reserve na to. Hindi nyo ba alam kung sino ang dumarating sa inyo?" Mumiti pa rin si Lenny, kahit halatang naalangan. "Under Miss Sasha po, sir?" Yes, that's me." Sabat ni Sasha, sabay hagik-hik. "Relax, Kale. They're just doing their job." Iniyatin sila ni Lenny sa mesa malapit sa bintana. Nakaupo sa katabing mesa ang mag-asawang sina Mr. at Mrs. Yulo, parehong naka-business attire. Kasama ang batang si Bea na naglalaro ng maliit na stuffed toy. Sa likod ng kafe, may lalaking naka-camera rig, si Pio, isang travel vlogger na pamilyar sa ilang staff dahil nagpaalam siyang kukuha ng konting footage on-site. Pagkaupo nila, lumapit si Isa, dala ang notepad. Tahimik ang tingin niya, malumanay at hindi agresibo. Para lang isang bagong hire na kinakabahan. "Good morning po," magalang niyang bati. "Ako po si Isa. Ako po ang mag-aasikaso sa inyo ngayon. Ano po ang order ninyo?" "Finally," sabi ni Kale, "isang cappuccino for me. And make sure the milk is hot, ha? I hate lukewarm milk." Para namang hindi hotel kung malamig ang gatas. "Noted po, sir," sabot ni Isa, nagsusulat. "Kayo po, ma'am?" "Sir, flat white for me, then croissant and eggs," sagot ni Sasha. "Latte lang for me, dagdag ni Neo. Medium roast kung meron." Numiti si Isa at tumango. "Sige po, ipapasa ko na sa barista. Saglit lang po." Paglapit niya sa coffee bar, sinamahan siya ni Noel. "Baguhan ka, no?" Pabulong nitong biro. "Pero ayos lang, kaya mo yan. Ingat lang tayo, mukhang high maintenance yung nasa corner table." "I can tell," mahinang sagot ni Isa. Hindi inaalis ang tingin sa order slip. "Pero trabaho lang. Gagawin natin ng maayos." Ilang minuto ang lumipas, dumating ang unang round ng mga inumin. Maingat na inilapag ni Isa ang cappuccino sa harap ni Kale, ang flat white kay Sasha at ang latte kay Neo. "Here po, sir. Cappuccino with hot milk as requested." Bahagyang tiningnan ni Kale ang tasa, saka sumimsim. Mabilis siyang napalingon kay Isa. Napataas ang boses. "Seriously? This is what you call hot? Maligamgam lang to." Nagkatinginan ang ilang customer. Napalingon si Noel mula sa likod ng bar. "Sir, pasensya na po." Mahinahong sagot ni Isa. "Pwede ko pong ipalit. Ano ang mahirap intindihin sa salitang hot?" Singhal ni Kael. "Hotel to, hindi karinderya. Gusto ko mainit. Gusto ko yung ramdam na ramdam ang init." "Isa, ako na." Singit ni Noel. Lumapit at nagpakumbaba. "Sir, ako na po ang magre-remake. I'll make sure mainit na mainit. Pasensya na po." Napapailing si Sasha pero hindi kumikibo. Si Neo nagkunwaring abala sa phone. Makalipas ang ilang minuto, bumalik si Noel na may dalang bagong tasa. "Sir, eto na po. Mainit na cappuccino. Dahan-dahan na lang po sa paghigop." Inilapag ito ni Isa sa harap ni Kael. "Maingat." Sabay sabing, "Ingat lang po sa init, sir. Baka..." Agad sumimsim si Kael. Halos hindi hinahawakan ang tasa ng tama. Napatigil siya. Napasinghap. Bahagyang nasunog ang dila. "Aray, ano to? Umukulo!" Bigla siyang bumulalas. "Gusto niyong ipa-hospital ako?" Tumahimik ang buong kafe. Napatigil sa pagkain sina Mr. at Mrs. Yulo. Napatakip sa bibig si Bea, habang si Yoli, ang yaya, ay napalukaso sa gulat. Mula sa sulok, bahagyang tinaas ni Pio ang kamera. Ramdam na may nangyayaring kakaiba. "Sir, sinabi ko pong ingat po sa init," paliwanag ni Isa. Pilit na nanatiling mahinahon. "Kung gusto niyo po, gagawa ulit ako ng..." "Hindi mo ba kasalanan to?" Putok ni Kael. "First, madamig.
Ngayon parang lahar. Ano ba talaga? Alam mo bang ginagawa mo? Bago pa makapigil si Noel, hinawakan ni Kael ang tasa. Medyo nakataas at sa isang iglap, sinaboy ang karamihan ng mainit na gatas sa uniforme ni Isa. Tumansik ito sa apron at braso niya, dahilan para mapaatras siya at mapasinghap sa hapdi. Kael, sigaw ni Neo, napapikit. Grabe ka! Bulalas ni Sasha, napatayo. Hindi makapaniwala. Agad na lumapit si Noel, hawak ang malamig na basang towel. Ma'am, Isa, dito, ilagay mo muna sa braso mo. Pasensya na! Nanginginig ang boses nito. Hindi alam kung sino ang unahin, ang napaso o ang galit na customer. Napasandal si Isa sa gilid ng counter. Mas pinili pang huminga ng malalim kaysa sumigaw. Okay lang ako, mahina niyang sabi, kahit halatang namumula ang balat. Magpapacheck lang ako mamaya. Tumayo ang duty manager na si Harvey mula sa malapit na opisina. Agad lumapit. What's going on here? Tanong niya, bagaman alam na ang sagot. Nakita niya ang basang uniforme ni Isa, ang nakakuyom na kamao ni Noel, at ang mapanumpat na tingin ni Kael. Manager ka ba? Bira ni Kael. Tignan mo staff mo. Napaka-incompetent. Binaboy yung order ko. Sa mezzanine level ng cafe, mula sa CCTV room, nakamasid ang security head na si Anita sa monitor. Kita niya ang bawat anggulo, ang pagmumura ni Kael, ang pagsaboy ng gatas, ang tahimik na pagtindig ni Isa. Pinisil niya ang radyo sa balikat niya. Record everything. Malamig niyang utos sa staff sa tabi niya. I-secure lahat ng footage. Ipapadala natin to kay Ma'am Navarro. Ngayon na. Pagkatapos ng iskandalong nangyari sa cafe, umuwi si Kael na parang wala lang. Sa sasakyan, panay reklamo pa niya kay Neo at Sasha tungkol sa pangit na serbisyo ng hotel. Tahimik lang si Neo, tila may gusto mang sabihin pero piniling tumahimik. Si Sasha, nagbawas na rin ng tawa, may kapa sa boses. Kael, medyo sobra ka kanina. Maingat na sabi ni Sasha habang nasa likod ng kotse. Napaso na nga yung babae, tinapunan mo pa talaga. Drama lang yon, balik ni Kael. Hindi naman kumukulo ang gatas at sa katrabaho niya yon. Kung hindi niya kaya yung init, edi mag-resign siya. Simple. Pagkababa ni Kael sa mansyon, sinalubong siya ng katahimikan. Wala si Helena sa sala, wala ring nakaabang na masayang bate. Ang nadatnan niya ay si Mang Rodel lang, nakatayo sa tabi ng pinto. Kinakabig ang susi. Sir, pinapasabi po ni Sir Mauro na dumiretso daw po kayo sa office niya bukas. Maaga. Maingat na sabi ni Mang Rodel. Office? Sunday bukas Iritang sagot ni Kael. Ano na namang drama to ni Dad? Hindi na sumagot si Mang Rodel. Napahawak lang siya sandali sa dibdib. Saka nagbukas ng bibig na parang may sasabihin. Pero pinili na lang na lumabas at isara ang pinto. Kinabukasan, maagang nakabihis si Mauro. Seryoso ang mukha habang inaayos ang kurbata sa salamin. Lumapit si Helena sa likod niya. Marahang hinawakan ang braso nito. Mauro, sigurado ka ba sa gagawin mo? Mahina niyang tanong. Baka lalo siyang lumayo. Titingin na lang ba tayo habang sinisira niya ang lahat? Sagot ni Mauro, hindi nag-aalis ng tingin sa sarili sa salamin. Kahit ako napapagid na. Pero kung ito lang ang paraan para magising siya, kailangan. Dumating si Kael sa lobby ng Navarro Holdings Building. Suot ang paborito niyang coat. Sanay siya na dumiretso sa private elevator. Pero may sumalubong sa kanyang staff na bihira niya pang nakita ng ganito kaseryoso. Si Lourdes, ang executive assistant ni Iselda. Good morning, Sir Kael. Bati nito, walang ngiting pilit. Pinapapunta po kayo ni Ma'am Navarro sa main boardroom. Nandun na rin po si Sir Mauro. Napailing si Kael. Boardroom agad? Ano to, coronation? Biro niya. Pero walang tumawa. Maging siya, nakaramdam ng kakaiba sa bigat ng paligid. Pagbukas niya ng pinto ng boardroom, agad siyang binungaran ng malamig na hangin mula sa aircon at mas malamig na tingin ng manapaong naroon. Sa gitna ng mahabang mesa, nakaupo si Isa. Pero hindi na siya naka-uniforme ng waitress. Naka-eleganteng dark suit siya ngayon. Buhok ay maayos na nakapusod. May hawak na salamin. Sa kanan niya, naroon si Miko Getoral, handa ang folder. Sa kaliwa, nakaupo ang mga direktor na sina Engineer Paulo Racelis at Feli Anzures. Sa dulo ng mesa, naroon si Mauro. Nakayuko, hawak ang baso ng tubig na halos hindi gumagalaw.
Please sit down, Kale. Manamig ngunit kontrolado ang tinig ng babae sa gitna. Napakunot ang noo ni Kale nang mapagtanto ang muva. Sandali, ikaw yung waitress kahapon. Natigilan siya. Anong? Tumayo ng dahan-dahan ang babae. Allow me to introduce myself properly this time, Anya. Ako si Iselda Navarro, chairwoman ng Navarro Holdings. At kahapon, ako ang waitress na tinapunan mo ng mainit na gatas. Parang may malamig na tubig na ibinuhos sa batok ni Kale. Bigla siyang napahawak sa sandalan ng upuan. Nanginginig ang mga daliri. Ma'am, bulong ni Mauro, halatang nahihiya. Hindi ko alam na personally kayong bababa. Hindi ka dapat humihingi ng paumanhin para sa akin, Mauro. Putol ni Iselda. Hindi inaalis ang tingin, Kale. Hindi ako ang unang ninakawan ng respeto ng anak mo. Matagal na niya itong ginagawa sa mga empleyado, staff, at kahit sino mang maabutan niya. Pumindot siya ng remote. Sa malaking screen sa dulo ng boardroom, lumabas ang CCTV footage ng cafe. Pagpasok ni Nakael, pag-order, unang reklamo, pangalawang reklamo, at ang eksaktong pagkakataon na sinaboy niya ang gatas papunta sa uniforme ni Isa. Sa gilid ng silid, nakatayo si Lilet Mabunga, housekeeping supervisor mula sa isa pang hotel branch, iniimbitahan bilang saksi. Habang pinapanood ang video, hindi niya napigilan ang luha na bumating kayan sa pisngi. Siya rin po yan, ma'am, naiiyak na sabi ni Lilet. Siya yung sumigaw sa akin noon sa hallway dahil daw mabagal akong mag-mop sa harap ng ibang guests. Nagpalit ang video, eksena sa events place, sa rooftop bar, sa iba't ibang lugar kung saan pare-pareho ang nakikita. Si Kael, mayabang, naninigaw, nanlilibak. Nagbihis akong waitress, paliwanag ni Iselda. Dahan-dahang naglalakad palapit kay Kael. Hindi dahil gusto kong magpatawa, kundi dahil gusto kong malaman kung ano ang ginagawa ng anak ng isang taong matagal ko nang kasama. Kapag wala siyang nakikita kundi ordinaryong tao sa harap niya. Hindi makatingin si Kael. Parang nanliliit ang mundo niya habang naririnig ang bawat salita. Ma'am, please. Halos pabulong na sabi ni Mauro. Ako ang dapat sisihin. Ako ang nagkulang sa pagpapalaki. Hindi ako nandito para putulin ang relasyon natin, Mauro. Sagot ni Iselda. At sa unang pagkakataon, may bakas na lambing sa boses niya. Alam kong mabuti kang amo sa mga tao mo. Pero hindi ko pwedeng palampasin ito. Dahil kapag pinabayaan ko, para ko na ring sinabi sa libu-libong empleyado natin na okay lang silang kapakapakan ng kung sino lang. Umupo siya muli, itinukod ang siko sa mesa. May dalawang opsyon ako nun. Tapusin ang mga kontrata natin at sabihing tapos na ang Navarro Montemayor Partnership o subukan pang minsan ang anak mo. Tumigil siya, tumingin kay Kael ng diretsyo. Isa na lang itong pagkakataon, Kael. Hindi para sa iyo. Kundi para sa ama mong humaharap sa akin ngayon na halos hindi na makatingin sa mata ko. Sa wakas, nagsalita si Kael. Garalgal ang boses. Ano pong ibig ninyong sabihin? Tanggal ka sa lahat ng posisyon at pribilehyo mo bilang anak ng executive. Mariing sabi ni Iselda. Simula bukas, papasok ka bilang rank and file staff sa isa sa mga restaurant at hotel branch natin. Trainee ka. Pasok sa schedule, sumunod sa supervisor. Walang special treatment. At kung hindi ka sisipot, kung hindi ka magbabago, hindi lang pangalan mo ang mawawala sa listahan, pati ang kumpiyansa ko sa pamilya ninyo. Hindi makapaniwala si Kael. Gagawin niyo akong waiter? Crew? Halos naasukal ang mga salitang lumabas sa bibig niya. Tao, sagot ni Iselda. Diretso, gagawin kitang tao bago ka maging tagapagmana. Tumayo si Mauro. Nanginginig ang mga kamay. Ma'am, kung yan ang desisyon ninyo, susuportahan ko. Kahit masakit, kailangan. At kung hindi niya kaya, ako mismo ang haharap sa magiging kapalit. Walang ibang boses ang umalingaw sa boardroom kundi ang mahinang pag-iyak ni Lilet at ang pag-click ng projector na unti-unting namatay. Paglabas ni Kael sa gusali, gabi na. Sa parking lot, malamlam ang ilaw ng mga poste at kakaunti na lang ang sasakyang nakaparada. Naabutan siya ni Mauro, hawak ang jacket, hingal sa paglakad. Kael,
Tawag niya, halos paos. Huminto si Kael pero hindi lumingon. Dad, hindi niyo ba ako ipagtatanggol? Sa harap ng mga tao, ako pa rin tong anak niyo, di ba? Lumapit si Mauro, inilapag ang kamay sa balikat ng anak, pero agad ding binitawan, parang napasok. Nang nagsalita siya, nanginginig ang pinig. Anak, alam mo bang sa unang pagkakataon, nahihiya na ako sa anak kong pinalaki kong walang respeto? Parang sampal ang mga salitang iyon. Dahan-dahang napatingin si Cale sa ama. At sa ilaw ng poste, kitang-kita niya ang mga luhang matagal nang pinipigilan ni Mauro. Kinabukasan, hindi na ang malambot na kama sa mansyon ang bumungad kay Cale, kundi ang matigas na kutson sa itaas na kama ng double deck sa isang masikip na kwarto. Amoy sabon, pawis at lumang pintura ang staff dormitory malapit sa Quezon City branch ng isang restaurant hotel na pag-aari ng Navarro Holdings. Pre, gising na. Baka malate ka pa sa first day mo. Boses iyon ng lalaking nasa ibabang kama. Si Marco Hilario, payat, maingay at laging nakangiti. Mahigpit si Chef Roland. Pag na-late ka, yari ka. Napamulagat si Cale, naninibago sa tanaw. Maliit na electric fan sa dingding, 2 plastic cabinet, at ilang damit na nakasampay sa likod ng pinto. Walang aircon, walang sariling banyo, wala ring Mang Rodel na kakatok para sabihing, "Sir, andi dyan na po ang sasakyan." "Ano oras na?" Paos na tanong ni Cale. 6:00 na. Sabat naman ni Joyce Esteban, isa pang crew na nagsusuklay sa harap ng maliit na salamin. 6:30 ang call time ng morning shift. Nasa baba na si Ate Ruthie, nag-aabang na yon. Sama ka na sa lakad, baka maligaw ka pa. Gusto sanang magreklamo ni Cale. Bakit ang aga? Bakit ang igsi ng oras para maghanda? Pero napahinto siya nang mapansing nakatayo sa gilid ng pinto ang isang lumang backpack na ibinigay kahapon ni Mauro. May lamang ilang pirasong damit at simpleng gamit. "Hindi ako sasama sa inyo," malamig niyang sabi. "Kahit may konting kaba. Alam ko tong lugar na to." "May driver naman." "Wala kang driver dito, Sir Kyle," putol ni Marco. "Pero hindi ito bastos. Parang nag-aalok lang ng katotohanan. Dito lahat tayo pantay. Jeep, LRT, tricycle. Kung gusto mong makarating sa oras, sumunod ka sa paa, hindi sa kotse." Maya-maya, naglalakad na sila sa kalsada papunta sa sakayan. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Kyle ang siksik ng rush hour. Mga estudyante, tindera, construction worker, lahat nag-uunahan sa jeep at bus. Sa jeep na sinakyan nila, sumiksik siya sa pagitan ni Nadia Flores, isang babaeng crew na may dalang makapal na libro para sa night school, at ni Jomar Bigkas na nagbibilang pa ng natitirang barya sa palad. "Magre-remit ako mamaya sa remittance center," bulong ni Jomar kay Nadia. "Birthday ng bunso namin bukas. Kahit pansit at ice cream man lang." Napatingin si Kael sa kanila pero hindi sumabat. Parang unang beses niyang marinig na may mga taong nagsasakripisyo hindi para sa luho kundi para sa simpleng pistahan ng bata. Pagdating sa restoran, sinalubong sila ng amoy ng mantika, bawang at umuusok na sabaw. Ang dining area ay simple, may mga wooden table, plastic menu at maliit na counter. Sa likod, maingay ang kusina. May tumatama ang kawali, naglalagaslas na tubig mula sa gripo at boses ng head chef. Late ng 2 minuto, malakas na sigaw ni Chef Roland Ibanez, nakaputing chef's jacket at seryosong tingin. Sino ang bagong trainee? Itinulak ni Marco ng bahagya si Kael paabante. "Chef, siya po, si Kael." Tiningnan siya ni Chef mula ulo hanggang paa, parang iniskan ang kayang gawin. "Montemayor? Tama?" "Narinig ko na yung apelido na yan." Dito, hindi mahalaga yung apelyido. Ang mahalaga, marunong kang magserbisyo. Naintindihan mo? Nagtaas ng baba si Cale, sanay sa pagpapakitang hindi siya natitinag. "Naintindihan ko." "Good," tugon ni Chef. "Simula ngayon, ikaw ang tatawag sa sarili mong trainee. Uumpisahan mo sa pagkuha ng order, pagdala ng tray at pagligpit ng mesa. Pag may natisod, ikaw sisisihin ko." "Dana," sigaw niya palabas. Pumasok sa kusina si Dana Olivan, ang operations supervisor, bit-bit ang clipboard.
May matalas siyang mata pero kalmado ang kilos. Ito na ba yung bagong trainee? Tanong niya. Oo, sabat ni Chef Roland. I-orient mo, pero wag mong i-spoil. Kailangan niyang maramdaman kung gaano kabigat tong trabaho. Lumipas ang mga oras na parang marathon para kay Kyle. Sa unang round niya ng pagkuha ng order, nalito siya sa magkakaparehong tawag ng mga combo meal na pagpalit ang iced tea at soft drinks sa mesa ng senior citizen na si Mang Poldo Enriquez. Hindi ito yung inorder ko, iho, mahinahong sabi ni Mang Poldo. Pero okay lang. Hindi okay, sabat ni Dana mula sa gilid. Seryosong nakatingin kay Kyle. Kung nagkamali ka, aminin mo. Yan ang unang leksyon. Huminga ng malalim si Kyle, marahang tumango. Pasensya na po, Mang Poldo. Ako po ang nagkamali. Papalitan ko po agad. Sa sumunod na oras, ipinakita ni Elaine Patawaran, ang senior waitress, kung paano magdala ng 2 tray ng sabay, paano ngumiti kahit pagod, at paano magtiyaga sa paulit-ulit na tanong ng mga customer. Hindi lang to tungkol sa pagkain. Pabulong niyang sabi kay Kyle habang inaayos ang mesa. Tungkol to sa dignidad nila at dignidad mo. Sa gabi, nang dumagsa ang mga call center agents na galing night shift, lalo pang sumikip ang lugar. Sa gitna ng ingay, may pumasok na customer na naka-long sleeves, may hawak na cellphone at halatang irritable. Si Mr. Tadeo Lim. Miss, ang tagal ng order namin. Sigaw nito kay Elaine, sabay turo kay Lito Riego, ang trainee dishwasher na naglalabas ng basong basa pa ng tubig. Ano to? Basang-basa pa? Gusto niyo ba akong magkasakit? Napatigil si Lito. Namutla. Sir, pasensya na po, babalikan ko po. Mabilis na pumagitna si Kyle. Halatang nagulat din sa sarilong galaw. Sir, ako po ang may sala, sabi niya kahit hindi siya ang naghugas. Ako po ang magpapalit niyan. Kung may mali po, sa akin yun na lang po ibato. Tiningnan siya ni Mr. Lim mula ulo hanggang paa. Ikaw, tingnan mo nga sarili mo, parang hindi sanay sa pagod. Sabihin mo sa manager nyo, ayusin nyo tong serbisyo nyo. Hindi ako magbabayad para sa palpak. Gagawin po namin ang lahat para maayos, sir, sagot ni Kyle. Pinipilit manatiling mahinahon. Sa loob-loob niya, may bahagyang nagngangalit pero hindi na yon ang dating init ng ulo. Iba, parang nakakahiya sa maraming matang nakatingin, lalo na kina Joyce at Jumar na alam niyang todo kayod para sa sahod. Pagkatapos ng rush hour, nagtipon sila sa maliit na back office para sa quick evaluation. Nakasalampak sa lumang upuan, si Kel, pawis at amoy mantika, habang si Dana ay nakaharap sa kanya, hawak ang report. First day mo pa lang, pero marami ka lang sablay, diretsong sabi ni Dana. Maling order, mabagal kumilos, hindi kabisado ang menu. Pero, napatingin siya kay Elaine, saka muling tumingin kay Kel. Nakita kong pumagitna ka kanina para kay Lito. Sa dati mong record, mahirap paniwalaan na gagawin mo yun. Hindi nakaimik si Kel. Naalala niya ang mukha ni Lito. Kaba, takot. Naintindihan ko, mahinang sagot niya. Pag-uwi nila, hating gabi na. Sa jeep, nakasandal siya sa bintana. Pinapanood ang ilaw ng lungsod. Sa labas, may nakaparadang itim na kotse ilang kanto mula sa restaurant. Hindi niya napansin. Sa loob nito, nakaupo si Zelda Navarro, tahimik, kasama ang driver na si Art. Kamusta po, ma'am? Tanong ni Art, sumilip sa rearview mirror. Pinanood ni Zelda si Kale na lumalabas ng restaurant kasama sina Marco at Joyce. Pare-parehong pagod pero nagbibiruan pa rin. Nakita niya kung paano tumawa si Kale nang simpleng tinukso siya ni Nadia tungkol sa pagbitbit ng tray. Matagal pa to, mahina ngunit matatag na sagot ni Iselda. Pero sa unang pagkakataon, mukha siyang mas tao ngayon kaysa noong nasa gitna siya ng lobby ko. Mabilis ang lumipas na mga linggo. Unti-unti na nasanay ang katawan ni Kyle sa puyat, sa amoy ng mantika at sa bigat ng tray sa braso. Pero kahit papaano'y may isang bagay na hindi pa rin nawawala sa kanya. Ang pag-asang balang araw, matatapos din ang parusang ito at babalik siya sa komportable niyang mundo. Isang hapon, bagong tapos ang lunch rush sa restaurant, nang bigla siyang tawagin ni Dana sa gilid. Nakakunot ang noo nito, may hawak na cellphone. Kael, seryosong wika ni Dana, tumatawag ang tatay mo. Hindi siya matawagan direkta, yung number mo. Dito raw siya nagtry. Parang naalarma ang puso ni Kael. Kinuha niya agad ang cellphone. Dad?
Agad niyang sagot. Bakit sa office phone tumatawag? Narinig niya ang mahinang hinga sa kabilang linya. Parang pigil na pigil. Kyle, nasa ospital ako ngayon. Mahina pero pilit na matatag na boses ni Mauro. Mandalyong General, kung may break ka, kung pwede ka makadaan. Parang may malamig na kamay na humawak sa batok ni Kyle. Hospital? Ano nangyari sa'yo, Dad? Wala ito. Hypertension lang daw. Huwag mo nang sabihin kahit kanino sa staff. Pilit na biro ni Mauro, pero hindi maitago ang pagod sa boses. Kung hindi ka makapunta, naiintindihan ko. Alam kong may trabaho ka. Tatawag na lang ako ulit mamaya, mabilis na sabi ni Kyle. Pero sa loob-loob niya, alam niyang hindi siya mapakali hanggat hindi niya nakikita ang ama. Pagkababa ng tawag, tunungin siya kay Dana. Supervisor, pwede po ba akong humingi ng konting time? Nasa ospital daw po si Dad. Babalik ako agad pagkatapos. Tiningnan siya ni Dana ng matagal, para bang sinusukat kung totoo ang pag-aalala sa mukha niya. Hindi ako ba to, Kyle? Sagot nito sa huli. Ayusin mo yung schedule mo kay Elaine. Mag-clock out ka ng maayos, tapos pumunta ka na. Basta bukas, nandito ka. Maya-maya, nasa jeep na si Kyle, pamandaluyong. Wala siyang dalang kahit ano, kundi maliit na bag at kaba. Pagdating sa ospital, sinalubong siya ng amoy alkohol, tunog ng gulong ng stretcher, at mahinang ungol ng mga pasyente. Sa admitting area, nakita niya ang isang pamilyar na figura na nakaupo sa bangkong plastik. May hawak na supot ng prutas. Si Levi Omana, ang dati niyang kaklase sa eskwela na anak ng janitor. Levi? Tawag ni Kyle, halatang nagulat. Napalingon si Levi, nagulat din, pero agad nang ngumiti. Uy, Kyle, andito ka pala. Anong ginagawa mo rito? Tanong ni Kyle. May kamag-anak ka rin ba dito? Umiling si Levi. Utility worker ako dito. Ako na rin minsan ang taga-abit ng prutas at tubig sa mga pasyente, lalo na kung walang tagapagbantay. Pinakiusapan lang ako ng nurse na bantayan sandali yung tatay mo habang nag-aasikaso sila ng mga papel. Parang mas lalo pang dalambot ang tuhod ni Kyle. Si Dad, nasaan siya? Itinuro ni Levi ang wardroom. Nasa loob, stable naman how, pero pinagpapahinga muna. Huwag kang masyadong kabahan. Pero tumigil si Levi sandali at saka tumingin sa kanya. Ayos ka lang ba? Hindi ito sinagot ni Kyle. Sa halip, naglakad siya papasok sa ward. Inabutan niyang nakahiga sa kama si Mauro. May nakakabit na dextrose at BP monitor. Nasa gilid ng kama ang maliit na bag ni Helena. Pero pansamantala itong lumabas daw ayon sa nurse. Dad, maingat na tawag ni Kyle habang lumalapit. Dumilat si Mauro, mabigat ang mata, pero ngumiti. Oh, andito ka, mahina nitong sabi. Akala ko busy ka sa paglilinis ng mesa. Bakit hindi mo agad sinabi? Halos nagagalit na tanong ni Kyle, pero ramdam ang panginginig sa boses. Pwede ka namang, hindi na niya natapos. Tumawa si Mauro ng mahina, pero agad ding napahinto dahil sa hapdi sa dibdib. Hypertension lang daw. Sabi ng doktor, masyado raw aving nag-iisip. Mga proyekto, mga empleyado. Ikaw, huling salita iyon na binitawan ng may halong lambing at sakit. Umupo si Kyle sa upuang plastik sa tabi ng kama. Tahimik silang dalawa sa ilang segundo. Naririnig lang nila ang mahinang beep ng machine at yabag ng mga nurse sa labas. Dad, mahinang sabi ni Kyle. Kung hindi dahil sa akin, hindi ka siguro nandito. Hindi lang ikaw, sagot ni Mauro, nakatingin sa kisame. Buong buhay ko, iniikot ko sa paggawa ng mga proyekto para sa ibang tao. Nakakalimutan ko minsan na may anak akong kailangan din ng gabay. Pareho lang tayong may mali. Nag-init ang mata ni Kyle. Pero ako yung sumobra. Ako yung nagkamaling mang-apak ng tao. May kumaluskos sa pinto. Sumilid si Levi. May hawak na maliit na supot ng mansanas. Sir Mauro, dinalhan ko po kayo ng prutas. Para pag pwede nang kumain, may mauna la kayo. Napayuko si Kyle sa hiya. Naalala niya kung paano niya tinutokso si Levi noon dahil luma ang sapatos. Kung paano niya itong minamaliit sa harap ng ibang kaklase. Levi, mahina niyang tawag. Pasensya na ha, sa lahat ng ginawa ko sa iyo noon. Mumiti lang si Levi, tinapik ang balikat niya. Matagal na yon, Kyle. Mas mabuti ng huli kaysa hindi ka magbago. Importante andito ka ngayon. Pagkalabas ni Kyle sa ward, napadpad siya sa maliit na kapilya ng ospital. Tahimik sa loob, may ilang kandilang nakasindi.
at isang matandang babae na nagro-rosaryo. Umupo siya sa huling bangko, hindi alam ang sasabihin. Maya-maya, lumapit ang chaplain na si Father Jaime Nolasco. May hawak na maliit na Biblia. Mukhang mabigat ang dala mo, iho. Magaan nitong sabi. Gusto mo bang magdasal? Napatawa si Kyle nang mapakla. Matagal na po akong hindi nagdadasal, Father. Hindi ko na nga alam kung marunong pa ba ako. Hindi naman kailangan ng perfect na salita, sagot ni Father Jaime. Minsan, sapat na yung aminin mong hindi mo kayang mag-isa. Tahimik si Kyle. Sa loob-loob niya, parang unang pweses niyan inamin na ganun nga. Hindi siya kayang iligtas ng apelyido, ng pera, ng yabang. Kung ganun po, mahinahong sabi niya. Siguro ito na, yung una kong dasal pagkatapos ng matagal na panahon. Sana mabigyan niyo pa si Dad ng panahon. At kung pwede, tumigil siya. Nanginginig ang dila, turuan niyo rin po akong maging taong karapat-dapat sa pangalan niya, hindi pasanin. Pagbalik niya sa restaurant kinagabihan, sinalubong siya ng mga pamilyar na mupa. Si Joyce na may hawak na order slip. Si Marco na nagbibiro pa rin kahit antok. Si Nadia na nakayuko sa libro sa break. Uy, ayan na si bagong trainee human. Biro ni Marco. Kamusta ang ospital? Okay naman si Dad, sagot ni Kyle. Pagod pero may kakaibang lambot ang mata. Hypertension lang, pero kailangan niya magpahinga. Maganda yan at dinalaw mo, komento ni Joyce. Hindi lahat ng tatay nabibigyan ng oras ng anak. Kinagabihan, pagkatapos ng shift, nagdesisyon si Kyle na bumuli ng maliit na cake sa malapit na bake shop. Hindi ito mamahalin, simple lang, may nakasulat na salamat sa ibabaw. Pagbalik sa dorm, nadatnan niyang sabay-sabay na naglalabas sina Nadia at Jomar, habang si Marco ay nag-aayos ng lumang radyo. Oh, may pa-cake si Sir Kyle! Sigaw ni Marco, malaki ang ngiti. Anong okasyon ha? Na-promote ka naman? Wala, sagot ni Kyle, nahihiyang nakangiti. Gusto ko lang magpasalamat sa inyo, sa pagtulong sa akin, sa pagtitiis sa akin, kahit na ang dami kong palpak. Nagkatinginan sina Joyce at Nadia, sabay na pangiti. Wala yun, sagot ni Nadia. Lahat naman tayo may pinagdadaanan. Ang mahalaga sabay-sabay tayong kumakain kapag may cake. Habang hinihiwa ang maliit na cake at upinapasa ang tig-isang piraso sa papel na plato, napansin ni Kel na parang mas mabigat ang paa niya sa lupa, pero mas magaan ang dibdib niya. Sa isang sulok ng syudad, sa loob ng masikip na dorm, unang beses niyang naramdaman ang pakiramdam na hindi siya ang sentro. Parte lang siya ng isang maliit pero tunay na pamilya. Sa kabilang dulo ng lungsod, sa loob ng ospital, nakapikit si Mauro sa kama, mas maayos na ang panhinga. Sa isip niya, paulit-ulit ang imahe ng anak niyang nakahawak sa kamay niya kanina. Sa maliit na kapilya, muling dumaan si Father Jaime at sumulyap sa pumupusyaw ng kandila. At sa isang mataas na gusali sa Makati, habang tinitingnan ni Iselda ang maikling report na ipinadala ni Dana tungkol sa performance ni Kyle, dahan-dahan siyang ngumiti. Mukhang gumagalaw na ang bato, mahina niyang sabi, bago isinara ang folder at pinagpatuloy ang susunod niyang meeting. Makalipas ang halos 2 taon, ibang-iba na ang ritmo ng buhay ni Kyle. Sa umaga, crew pa rin siya sa restaurant. Nagsisimula sa pagbubukas ng ilaw, pagwawalis ng sahig at pag-aayos ng mesa. Sa hapon, pumapasok siya sa vocational school para sa kursong hospitality management gamit ang naipon niyang sahod at tulong ni Mauro. Sa gabi, bumabalik siya sa dorm, nakikipagbiruan kina Marco at Joyce habang sabay-sabay silang kumakain ng instant noodles na may halong itlog na parang espesyal na ulam. Isang hapon, habang nagbibilang siya ng sukli sa counter, lumapit si Dana, may hawak na sulat at seryosong muka. Kale, may memo galing head office. Sabi niya, inapapunta ka raw ni Ma'am Navarro sa main office. Personal, bukas, 10:00 ng umaga. Napakaba ng dibdib ni Kale. May problema po ba ako? Tumingin si Dana ng diretsyo. Kung problema yan, hindi ka papatatagalin ng ganito. Sa tingin ko, ibang klase to. Magpunta ka, ayusin mo suot mo ha. Hindi yan tulad ng unang punta mo rito noon. Kinabukasan nakatayo si Kyle sa harap ng Navarro Holdings building. Suot ang simpleng polo at maayos na slacks. Hindi na branded na nakabalandra ang logo, pero malinis at plansado.
Pagpasok niya, hindi na siya dumiretso sa private elevator. Hinintay niya si Lourdes na sumundo sa lobby. Sir Kael, bati ni Lourdes na yun ay may mas malambot ng tono. Tara po, hinihintay na kayo ni Ma'am Iselda sa conference room. Pagbukas ng pinto, nakita niya si Iselda sa mahabang mesa, kasama si Rowena. Sa isang gilid, naroon din si Mauro, medyo pumayat. Naka-wheelchair na ngayon, pero buhay na buhay ang mga mata. Umupo ka, Kael. Wika ni Iselda, nakatingin sa kanya na hindi na malamig, pero hindi rin pinoprotektahan. Matagal-tagal na rin mula noong huli tayong nagharap ng seryoso. Umupo siya, kaba ang baon. Ma'am, kung tungkol po ito sa... Inayos mo ang record mo sa branch? Putol ni Iselda. May report ako mula kina Dana at Chef Roland. Hindi na ikaw ang taong pinapanood ko sa CCTV na nang-aapak ng staff. Hindi ko pa masasabing perpekto ka, pero malayo na yung tinakbo mo. Sumandal si Rowena, nakataas ang kilay. Pinag-usapan naming dalawa ni Ma'am, aniya, kung anong klase ng ikalawang pagkakataon ang babagay sa'yo. Hindi yung ibabalik ka lang sa penthouse tapos balik luma ka rin. Huminga ng malalim si Iselda. Kael, may binubuo kaming project, community cafe sa Tondo. Hindi luxury cafe, hindi pang Instagram lang. Kape na magbibigay ng trabaho at training sa kabataang galing sa squatter, sa mga anak ng jeepney driver, tindera, construction worker. Gusto kong ikaw ang maging project lead. Parang hindi agad nakarating sa tenga ni Kael ang mga salita. Ako po? Project lead? Oo, sagot ni Iselda. Hindi dahil anak ka ni Mauro. Kung yon ang basehan, matagal mo nang hawak ang titulo. Kundi dahil nakita naming kaya mong makinig, magpakumbaba at magtayo muli. Pero malinaw ha, hindi ito regalo, trabaho ito. Kapag pumalpak ka, hindi staff ang tatamaan, komunidad. Tumingin siya kay Mauro na ngayon ay nakatidig sa kanya na parang unang beses siya nitong makikita. Anak, mahina pero matatag na sabi ni Mauro. Kung tatanggapin mo to, hindi ka na lang magre-representa ng apelyido natin. Magre-representa ka ng mga taong pinasaktan mo noon at mga taong matutulungan mo bukas. Parang may mainit na bukal na sumirit mula sa dibdib ni Kael. Tatanggapin ko po, ma'am. Halos nanginginig niyang sagot. Hindi ko alam kung karapat-dapat ako, pero gagawin ko ang lahat para maging karapat-dapat. Ilang linggo ang lumipas, nakatayo si Kael sa harap ng lumang bodega sa Tondo. May kalawang ang gate, may graffiti sa pader at amoy tambutso ang paligid. Pero sa loob, ramdam ang potensyal. Maluwag ang espasyo, sapat para maging cafe, training area at maliit na kusina. Welcome to future cafe mo, biro ng babaeng lumapit. Naka-casual shirt at may hawak na folder. Si Raisa Villarin, ang community organizer. Ako ang mag-uugnay sa'yo sa mga tao rito. Taga-respond din ako sa reklamo kapag may sumama ang loob sa'yo. Napangipi si Kael. Mas mabuti na yun. Mas gusto ko ngayon yung may nagsasabi kapag may mali kaysa tahimik na nagpipigil. Lumapit ang isang lalaking medyo bilugan ng tiyan pero mabilis kumilos. Si Kagawad Junel Paglinawan. O Kael ba pangalan mo? Narinig ko na yung kwento mo. Sabi niya walang paligoy. Ang mahalaga sa amin dito, hindi kung galing ka sa mansyon o barong-barong. Ang tanong lang, sasamahan mo ba kami hanggang dulo? Kung papayag kayo, sagot ni Kael. Sabay abot ng kamay. Sa loob, may mga kabataang naglilinis. Si Maki Tolentino na may tattoo sa braso, pero may bitbit na walis. At si Elaine Orsino na seryosong nagbubura ng lumang marka sa dingding. Siya si Boss, bulong ni Maki kay Elaine. Sabay irap. Mukhang hindi marunong magpiga ng basahan. Narinig yun ni Kael pero hindi na siya kumibo. Sa halip, kinuha niya ang isa pang basahan sa balde at sinimulang punasan ang kabilang bahagi ng pader. Tama ka, hindi ako sanay noon, sabi niya. Pero ngayon kailangan kong sumabay sa inyo. Sa sumunod na linggo, kasama niyang pinaplano ni Raisa ang layout ng cafe, pati ang menu. Dinala nila sa loob ang isang maliit na mesa kung saan nakaupo si Aling Doray Quiñones. Kilalang magaling magluto sa palengke, may dalang Tupperware ng pansit at adobo. Kung gusto niyong pabalik-balik ang tao rito, sabi ni Aling Doray habang pinapatikim sa kanila, kailangan hindi lang fancy ang pangalan. Dapat abot kaya. Yung pwedeng kainin ng construction worker at estudyante,
pero hindi naman mumurahing lasa. Tikim si Kyle na pangiti. Perfecto! Gusto kong may combo na pansit plus kape para sa mga call center at estudyante. At yung kanin meals, dapat pwedeng hati-hati ng presyo para sa mga wala pang buong sweldo. Napatingin sa kanya si Raisa, may ngiping hindi maitago. Hindi ka na talaga yung Kyle sa kapehan dati, ano? Mas masarap pala ang kape kapag binaghirapan. Sagot niya, natawa ng mahina. Dumating ang araw ng soft opening. Sa labas ng kafe, may simpleng tart. Bukas na ang Bahaging Kape, Community Cafe. Walang mamahaling dekorasyon pero puno ng palamuti mula sa gawa ng kabataan. Painting, recycled art at lumang litrato ng tondo. Dumating ang mga kapitbahay. Tricycle driver na si Sergio Maligalig. Pawisan pero naka-best polo. Si Lota Bayon, tindera sa palengke na bitbit pa ang bayong. Ilang ina na may kasamang maliliit na bata. Sa loob abala sina Maki at Elaine sa pag-serve na yun ay naka-apron na may logo ng kafe. Sa gitna, nakatayo si Kyle, nakangiting sumasalubong sa bawat pumapasok. Sa isang mesa, nandoon si Mauro, naka-wheelchair pero maayos na, kasama si Helena. Hawak ni Mauro ang tasa ng kape na gawa ng kabataang barista mula sa komunidad. Anak, mahinahong sabi ni Mauro, namumungay ang mata sa tuwa. Mas masarap to kaysa sa ininom mong cappuccino noon sa hotel. Ngumiti si Kyle, may halong hiya at saya. Kasi po dad, mas mainit to sa tamang paraan. Sa isang sulok, nakaupo si Zelda. Simple lang ang suot, walang entourage. Kasama niya si Art at ilang board member, nakikiramdam. Pinagmamasdan niya kung paano nakikinig si Kyle sa hinaing ni Sergio tungkol sa pamasahe, kung paano siya natutuwang makita ang mga batang kumakain ng murang spaghetti na gawa ni Aling Doray. Ma'am, bulong ni Rowena sa likod niya. Sa tingin niyo po, handa na ba siya sa mas malaki? Hindi agad sumagot si Iselda. Sa halip, pinunasan niya ang sariling mata. Hindi malaman kung mula sa alikabok o emosyon ang hapdi. Hindi pa tapos ang kwento niya. Sagot niya sa huli. Pero ngayon, for the first time, proud na kong sabihin na bahagi siya ng Navarro. Hindi dahil sa apelyido, kundi dahil sa kung anong pinili niyang maging tao. Maulang hapon nang muling maramdaman ni Kyle na parang pinipiga ang dibdib niya sa gitna ng boardroom. Hindi na ito katulad nung unang beses siyang pinagalitan sa harap ng lahat, pero may kakaibang bigat pa rin sa hangin. Sa gitna ng mesa, nakalatag ang mapa ng isang probinsyang bayan, Bundok Mirasol Relocation and Commercial Complex Project. Sa isang bahagi ng mapa, nakakulay pula ang lugar na malapit sa paanan ng bundok. 2 days ago, nagkaroon ng minor landslide dito. Paliwanag ni Enger Ruel Macapagal. Itinuro ang pulang marka. Wala pang giba ng bahay, pero may bitak sa lupa. Nag-aalala ang mga residente. Nasa dulo ng mesa si Iselda, nakatiklop ang mga kamay. Sa kaliwa niya, naroon si Mauro, nakaupo sa wheelchair, hawak ang ballpen na kanina pa niya pinipihit-pihit. Sa kanan, si Rico Manahan, Project Finance Head, nakakunot ang noo habang tinititigan ang projected returns sa laptop. Kung ititigil natin ang project, malaki ang mawawala, madiing sabi ni Rico. Naka-advance na tayo ng bayad sa contractors at suppliers. Sigurado ang ilang taon na tubo rito. Kung itutuloy natin sa kasalukuyang design, singit ni Ruel, may posibilidad na sa mas malakas na ulan, direkta ng tatamaan ang relocation houses ng mga taga-baryo sa baba. Hindi ako komportableng lagyan ng pirma yan. Nagtagpo ang mga tingin ni na Iselda at Kyle. Tahimik lang si Kyle. Pinakikiramdaman ang bawat salita. Hindi na siya yung dating unang magsasalita para magreklamo. Ngayon mas matagal siyang nakikinig bago kumilos. Kyle, malumanay ngunit malinaw na boses ni Iselda, ikaw ang head ng Social Enterprises Arm. Ibig sabihin, hindi lang kita pinapaupo sa plaque. Kasama sa trabaho mo ang harapin ng mga ganitong sitwasyon. Bababa ka sa site kasama ni Engineer Ruel. Kausapin mo ang mga tao, pakinggan mo sila. At pagbalik mo, magre-rekomenda ka ng aksyon. Ikaw mismo. Tumao si Kyle kahit ramdam ang pagbigat ng responsibilidad. Opo ma'am, pupunta po kami agad. Nag-abot ng envelope si Mauro. May nakalakip na clearance letter. May medical clearance na ako na pwedeng bumiyahe basta may bantay. Sabi niya, ilit na nakangiti. Kung papayag si ma'am, sasama ako. Dati, ako ang pumipirma sa mga ganitong proyekto.
Ngayon, gusto kong makita kung paano ka pumipili. Nagkatinginan sina Iselda at Mauro. Sige, tugon ni Iselda. Pero sa trip na to, observer ka na lang, Mauro. Hayaan mong anak mo ang nasa unahan. Lumipas ang ilang oras, nasa loob na sila ng van papunta sa probinsya. Sa labas ng bintana, unti-unting napalitan ang mga gusali ng palayan, bundok at simpleng bahay na pawid. Sa upuang nakaharap sa kanya, nakaupo si Engineer Ruel, bit-bit ang blueprint, at si Reisa na pansamantalang hiniram mula sa Tondo para tumulong sa community coordination. Hindi lahat ng problema mareresolba sa spreadsheet, sabi ni Reisa, nakatingin sa tanawin. Dito, mas malakas ang boses ng tiyan at puso kaysa ng mga numero. Tumango si Kyle. Kaya nga tayo pupunta. Ayokong magdesisyon mula sa kisame. Pagdating nila sa baryo, sinalubong sila ng basa pa ring kalsada at maputik na gilid. Sa covered court, nagtipon ang mga tao, mga nanay na may hawak na payong, mga lalaking bagong galing sa bukid, at mga batang nakasilip sa likod. Sa entablado, nakaupo si Mayor Lando Crispin, nakabarong pero bakas ang antok at pagod. Mga kababayan, sabi ni Mayor Lando sa mikropono, nandito sina representatives ng Navarro Montemayor at ng holding company. Huwag kayong mag-alala, papakinggan nila tayo. Huwag lang tayo masyadong mag-ingay. Sa gilid ng entablado, lumapit kay Kyle ang isang babaeng may lilong tsinelas at kupas na duster, si Aling Mercy Pangilinan. Sir, ani nito, hawak ang maliit na bata sa kamay. Kapag umulan pa ng mas malakas, dito sa relocation houses namin, tatama yung nabuong lindol sa lupa. Natatakot kami. Wala kaming ibang malilipapan. Sa likod niya, nagsalita si Mang Dodong Yamut. Payat, ngunit matigas ang palad. Hindi kami tutol sa project nyo, sir. Pero sana naman, hanggang kami yung isinusugal. Lumapit ang kabataang leader na si Pia Daguio. May dalang folder na puno ng litrato. Sir, ito po yung mga crack sa lupa. Yung bumigay na porsyon sa gilid ng kanal. Pinuntahan namin kagabi. Kung gusto niyo pong makita, sasamahan ko kayo. Isa-isa silang kumain ng salitang iyon. Hindi mapanisi, pero punong-puno ng takot. Kinuha ni Kyle ang folder at tiningnan ang mga litrato. Napabuntong hininga siya. Makikipag-ayos kami, Aling Mercy, mahinahong sabi niya. Hindi ako mangangako ng milagro, pero mangangako akong hindi kayo papabayaan ng tahimik lang. Papakinggan namin kayo. Bandang hapon, sa munisipyo naman sila nagtipon. Sa loob ng air-conditioned na conference room, ibang tono na ang usapan. Naroon si Mayor Lando, ilang councilors, at ilang local businessmen na sina Kelvin Uy at Melchor C., parehong nakamamahaling relo. Ako na magsasabi diretso, sabi ni Kelvin, nakasandal sa swivel chair. Ang daming trabaho at income na mawawala kung iuurong natin ang proyektong yan. May paraan naman para ma-adjust ang hazard map. Lalo na kung minor cracks lang. Wala namang namatay, di ba? Nagkibit balikat si Mayor Lando. Naglaro sa daliri ang ballpen. Oo nga, Ruel. Di ba kaya pa yung i-engineer? Huwag naman nating takutin agad ang tao. Iniharap ni Ruel ang updated risk assessment. Hindi ako pipirma sa dokumentong nagsasabing safe. Kung hindi, engineer ako. Hindi magician. Pwede tayong mag-realign ng ilang bahagi, pero kailangan nating iatras ang ilang building at baka kailangan ding bawasan ang commercial structures para di manggulo sa daloy ng tubig ulan. Sumabat si Rico sa speakerphone galing main office. Kung babawasan ang commercial area, liliit ang kita at kung ire-redesign, lalaki ang gastos. Nakaschedule na ang ROI presentation sa susunod na quarter. Hindi natin pwedeng basta-bastang paguhin yan. Tahimik si Kyle. Nakikinig sa bawat boses na humihila sa magkabilang panig. Naramdaman niyang parang bumalik siya sa dalawang mundo. Ang dating Kale na sanay sa shortcut at ang Kale na ilang beses nang nagbuhat ng tray kasama ng crew. May isa pang option, dagdag ni Kelvin. Biglang nagbago ang tono. Kung ang concern ay dokumento lang, marami tayong kilala sa regional office. Maayos yan. Ang mahalaga, tuloy ang project. Tuloy ang kita, tuloy ang trabaho. At syempre, napatingin ito kay Kael.
Hindi masasayang ang oportunidad mo bilang bagong officer. Parang umikot ang tiyan ni Kael. Sa gilid ng kanyang paningin, nakita niya si Mauro na nakaupo sa bandang likod ng kwarto, tahimik lang, nakatitig sa sahig. Hindi na ito nakikialam, pero ramdam ni Kael na hinihintay nito ang sasabihin ng anak. Muli, pumasok sa isip niya ang mga mukha. Ang nag-aalalang tingin ni Aling Mercy, ang mahigpit na hawak ni Pia sa folder ng litrato, ang pawis sa noo ni Mang Dodong habang nakatingala sa bundok kaninang umaga. Tumayo si Kael, nilagay ang mga palad sa ibabaw ng mesa. Mayor, Ma'am, Sir. Panimula niya, kinakabahan pero malinaw. Alam kong malaking pera ang nakataya dito. Alam kong maraming trabaho at pangarap ang nakasabit sa proyektong ito. Pero hindi pwedeng kita lang ang iniisip natin. Nagkatinginan ang lahat. Tahimik si Kelvin, nakakunot ang noo. Hindi ako engineer, pero nakasama ko si Engineer Ruel sa site. Nakita ko ang lupa, ang pitak, ang posisyon ng mga bahay. Kung itutuloy natin ang orihinal na planong ito, alam natin sa sarili natin na tumaya tayo sa malas ng mga tao sa baba. Kapalit ng ilang digits sa financial report. Kale, sabad ni Rico sa speakerphone. Hindi ganyan kasimple. Tama ka, hindi simple. Sagot ni Kale, pero hindi na siya umatras. Kaya nga kailangan ng malinaw na desisyon. Ang rekomendasyon ko bilang head ng Social Enterprises Arm, i-realign ang project. I-adjust ang mga building papalayo sa hazard zone. Bawasan ang commercial structures kung kinakailangan at ilagay sa clear print ang risk mitigation para protektahan ang mga bahay. Ibig sabihin, oo, mababawasan ang kita. Oo, mahihirapan ang finance. Pero mas pipiliin kong mabawasan ang profit kaysa madagdagan ang libing sa baryo. Tahimik ang kwarto. Tanging ingay ng lumang aircon ang maririnig. Dahan-dahang tumingala si Mauro sa anak. Hindi makapaniwala sa tapang ng tono nito. Kung may galaw na lampas sa batas at patagong pag-aayos ng papeles, dagdag ni Kael, tumitig kay Kelvin. Hindi po ako sasama doon. At kung ang kapalit niyan ay ang posisyon ko, handa akong bumalik sa paglilinis ng mesa paysa sa pag-apak sa konsensya ko. Parang may kung anong nabasag na tahimik sa loob ng conference room. Umayos ng upo si Mayor Lando. Nagkibit balikat. Kung ganyan ang paninindigan ng kumpanya, mas pipiliin kong kakampi kaysa kalaban, sabi na sa huli. Hindi ko kayang ipaliwanag sa mga tao ko kung bakit ko pipirmahan ang hazard map na alam kong delikado. Sumingit si Iselda sa linya. Mula sa video call na kanina pa nakamute sa screen sa dulo ng kwarto. Narinig ko ang lahat. Wika niya. Malamig pero may bahid na kakaibang lambing. Ang final decision ng board, susundin natin ang rekomendasyon ni Kel at Engine Ruel. I-redesign ang project at tanggapin natin ang mas maliit na tubo kapalit ng mas ligtas na komunidad. At kung may magtatangkang mag-ayos ng papeles sa likod natin, wag na nilang asahang may susunod pang proyekto mula sa Navarro. Nagsalubong ang tingin ni Kael at Mauro. Sa sandaling iyon, hindi na sila boss at tagapagmana lang. Mag-ama silang sabay na huminga ng malalim, parang unang beses ulit. Kinagabihan sa bahay kubo ni Aling Mercy sa gilid ng baryo. Nakaupo sila sa mahabang bangko. Sa mesa, may kaserolang may tinulang manok, ilang plato ng kanin, at simpleng saging na saba. Pasensya na po, ito lang ang maihahanda namin. Nahihiyang sabi ni Aling Mercy. Aling Mercy, nakangiting sagot ni Kael, hawak ang kutsara. Sa dami ng nakain kong mamahaling pagkain, ngayon lang ulit ako kinabahan na baka maluha ako sa sarap. Natawa ang lahat. Nandoon sina Pia at Mang Dodong, pati si Engineer Ruel na bihirang mapangiti. Sa kabilang dulo ng mesa, tahimik na kumakain si Mauro, pinagmamasdan ng anak habang nakikipagkwentuhan sa mga taga-baryo. Sa labas, matinong pumapailan lang ang tawanan ng mga bata. Sa di kalayuan, tanaw ang bundok na ngayon ay may mga marking tape na. Tanda ng bagong layout. Lumapit si Iselda sa may pinto, hindi na nagpakita bilang chairwoman, kundi bilang bisitang nakisalo. Inangat niya ang tasa ng salabat na inabot ni Pia. Alam mo, Mauro,
Mahinang bulong niya habang pinagmamasdan si Kyle na nakikinig kay Mang Dodong. Kung ganito ang anak mong pinalaki mo, kahit ilang proyekto pa ang mawala, alam kong hindi malulugi ang pangalan ng Navarro at Montemayor. Ngumiti si Mauro, namasa ang mata. Sa totoo lang, Iselda, sagot niya. Ngayon ko lang naramdaman na hindi ako nabigo bilang ama. Sa labas ng bahay humangin at kumaluskos ang dahon ng mga puno. Sa simpleng baryo, sa gitna ng pinola at tawanan, tahimik na sumelyo ang isang bagong yugto sa buhay ni Kyle. Hindi na bilang anak lang ng milyonaryo, kundi bilang taong handang tumayo sa panig ng tama kahit walang palakpak. Basta't hindi na muling may taong matatapunan ng hapdi dahil sa kayabangan niya. Mataas ang kisame ng bagong hotel sa Pasay at kumikislap ang mga ilaw ng chandeliers sa ubabaw ng maladagat na dagat ng mga tao. Nakatayo si Kyle sa likod ng stage. Ramdam ang panginginig ng tuhod kahit ilang beses na siyang humarap sa mga kliyente at komunidad nitong mga nakaraang taon. Ready ka? Bulong ni Raisa, nakasimpleng pero maayos na blazer. Hawak ang clipboard ng program. Kung kinakabahan ka, isipin mo lang yung mga batang nasa Tondo Cafe. Para sa kanila to, uminga ng malalim si Kyle. Kung hindi dahil sa'yo at sa kanila, wala ako rito, sagot niya. Pilit na ngumiti. Sa harap, puno ang function hall. May mga upuan para sa media. Nakapwesto si reporter Ina Vergado ng isang kilalang news channel. May hawak na recorder. At si talk show host na si Kenji Soriano. Nakaredy ang camera crew. Sa isang VIP table, magkatabing nakaupo sina Mauro, nakasuot ng barong at nakahawak pa rin sa armrest ng wheelchair. At si Helena na halatang pigil ang iyak. Sa kabilang side, tahimik na natamasid si Iselda, katabi si Rowena at ilan pang board members. Umakyat sa podium ang host ng event. Ladies and gentlemen, we are here today to announce a new chapter for Navarro Holdings. Malakas at masigla nitong pahayag. The launch of our social enterprises and community development arm. At ang bagong chief operating officer na mamumuno rito. Umugong ang mahinang palakpakan. Tinapik ni Mauro ang hita ni Helena. Parang sinasabing, eto na yun. Please welcome, sigaw ng host, Mr. Kyle Montemayor. Lumakad si Kyle papunta sa gitna ng stage. Halos marinig niya ang sarili niyang paghinga sa tunog ng mga flash ng kamera. Humawak siya sa podium, tumingin sa dagat ng mukha. Ilang pamilyar, karamihan hindi. Magandang hapon po. Panimulan niya, bahagyang paos. Kung ilang taon na ang nakalipas, hindi ko mai-imagine na haharap ako sa inyo dala ang ganitong titulo. COO? Social Enterprises? Noon, mas sanay akong tawaging spoiled na anak ng milyonaryo. May bahagyang tawa mula sa audience. May ibang napalingon kay Mauro. Tumango si Kyle, hindi umiwas. Pero hindi ko gustong magsimula sa titulo. Patuloy niya. Gusto kong magsimula sa isang kahihiyan, sa isang tasa ng kape at isang basong mainit na gatas. Tahimik ang hall. Napatingin si Iselda, bahagyang nagdaas ng kilay. Years ago, pumasok ako sa isang hotel cafe na pag-aari ng kumpanyang ito. Sanay akong VIP, sanay magreklamo, sanay manigaw. Nang hindi nasunod ang gustoong init ng gatas sa kape ko, nagwala ako. Hinampas ko ang ego ko sa mesa at ang pinakamasaklap, sinaboy ko sang mainit na gatas sa uniforme ng isang waitress sa harap ng ibang tao. Para sa akin noon, trabaho lang niya yon. Para sa kanya, sakit, hiya at tahimik na pagtitiis. Hindi alam ng spoiled na ako noon na ang waitress na yon ay si Ma'am Iselda Navarro, ang boss ng tatay ko. Umalingaw-ngaw ang mahinang bulungan sa hall. Napangisi si Kenji. Sinusulat ang note habang si Ina ay mas lalong itinaas ang recorder. Akala ko dati kaya kong takpan ang ugali ko sa apelyido. Tuloy ni Kel. Pero matapos akong ipahiya ng CCTV at ng sarili kong konsensya, ang apelyido pa rin namin ang muntik madamay. At sa halip na tuluyang putulin ng boss ni Dad ang partnership, pinili niyang baguhin ako sa paraang hindi ko makakalimutan. Ibinaba ako sa kusina, sa dormitoryo, sa jeep, sa trabaho sa ilalim ng init.
galit ng customer, at pagod ng totoong buhay. Naglakbay ang tingin niya sa gilid ng stage kung saan nakahanay ang ilang upuan. At ngayon, gusto kong ipakita sa inyo kung sino ang mga totoong naging guru ko. Sumenyas siya sa staff. Umakyat sa stage si Levi, nakasuot ng simpleng long sleeves. Si Joyce, nakadress pero halatang kabado. Si Jomar na nakaparong kahit halata ang kaba. Si Nadia na may hawak pang maliit na notebook, parang galing klase. Si Raisa na nakangiti lang. At si Aling Doray na naka-best duster na may kaunting kinang, parang pangpista. Si Levi umana, turo ni Kale, huminto sa tabi ng kaibigan at niyakap ito sa balikat. Dati ko siyang pinagtatawanan dahil anak siya ng hanitor at luma ang sapatos niya. Sa ospital, siya yung nag-abot ng prutas sa tatay ko at nagsabing mas mabuti ng huli kaysa hindi ka magbago. Isa siya sa rason kung bakit hindi ko na kayang baliwalain ang tao dahil lang sa suot nila. Palakpakan, si Joyce Esteban, si Jomar Bigkas at si Nadia Flores. Sabay turo sa tatlo. Mga kasamahan ko sa restaurant crew na nagturo sa akin na kahit pagod ka, pwede ka pa ring tumawa at mag-abot ng cake sa isa't isa mula sa pinaghirapan niyong sahod. Sila ang nagpamukha sa akin na hindi ako kailanman mas mataas sa kanino man. At mas masarap kumain kapag pantay-pantay. Tumango si Joyce, bakas ang luha. Si Jomar, napakamot sa ulo, mahiyain ang ngipi. Si Raisa Villarin, ngumiti si Kale, tinitigan si Raisa ng may pasasalamat. Ang nagturo sa akin na ang negosyo pwedeng gawing bahay, hindi lang building. Sa Tondo, tinuruan niya akong makinig sa mga batang gusto lang ng mas tahimik na lugar para mangarap. Siya ang puso ng community cafe. At sa huli, humarap siya kay Aling Doray at magalang na inayos ang mic para sa matanda. At ito si Aling Doray Quiñones, na nagdala ng pansit at adobo sa meeting namin noon. Tinuruan niya akong huwag kalimutan ang mga simpleng lasa na nagtataguyod ng pamilyang Pilipino. Kung wala ang lutong bahay niya, hindi magiging totoo sa komunidad ang mga kafe na binuo namin. Mas malakas na palakpakan ang sumunod. Si Mauro, hindi na napigilan ang pagluha. Hawak ang panyo habang nakatingin sa anak. Parang nanonood ng sariling panalangin na natupad. Mula sa tulong nila, patuloy ni Kael, nabuo ang bagong social enterprises arm ng Navarro Holdings. Hindi ito perpekto, pero bawat cafe na binubuksan natin sa likod ng eskinita, bawat scholarship na ibinibigay natin sa mga anak ng crew at construction workers, at bawat training program sa mga kabataan sa komunidad, lahat yon ay paalala na ang negosyo pwedeng maging tulay, hindi pader. Sa bandang likod ng hall, nakaupo si Father Jaime, nakapinib ang mga mata, tahimik na nagdarasal. Napatingin doon si Kale, bahagyang tumango. Kung may natutunan ako sa lahat, sabi niya, ito yon. Hindi sapat ang mag-sorry. Kailangan mong gawing kabuhayan ang pagsisisi mo. Kailangan mong gawing aksyon, proyekto, pagkakataon para sa iba. Natapos ang talumpati sa malakas na palakpakan at hagikikan ng kamera. Habang nagpipicture taking sa stage, isa-isang niyakap ni Kyle ang mga kasama. Parang hindi press con, kundi munting reunion ng mga taong sabay-sabay bumuhat sa kanya. Kinagabihan, sa lumang hotel cafe, kung saan minsan sumabog ang isang basong gatas, tahimik na nakaupo sa isang sulok sina Kyle, Mauro at Iselda. Hindi na ganoon kaingay ang lugar. Ilang bisita na lang, malambing na tugtog sa background. Lumapit ang waiter na kilalang kilala na ni Kyle, si Marco. Ngayon ay head waiter na ng branch. Maayos ang pindig, may self-confidence na dala ng taon sa serbisyo. Good evening po, nakangiting bati ni Marco. Ako po ang mag-aasikaso sa inyo. Same order po ba, Sir Kyle? Napatawa si Kyle. Oo Marco, cappuccino. At pakiusap, siguraduhin mong mainit ang gatas ha, biro niya. Mumiti si Marco, sabay irap na parang sanay na sa biro. Mainit pero hindi pamparusa sir. Huwag kang mag-alala. Maya-maya, maingat niyan inilapag ang tasa sa harap ni Kyle. Kasunod nito, simple lang na kape para kay Mauro at herbal tea para kay Iselda.
Walang tensyon, walang nakapalibot na mata ng mga galit na customer, kundi 3 taong pinagdugtong ng isang napakasakit pero nakabuluhang nakaraan. Salamat Marco. Magalang na sabi ni Kyle, tinitingnan ang tasa na parang simbolo. Tahimik na sumimsim si Mauro sa kape, saka tumingin sa anak. Kung ganyan ka na noon, mahinang biro nito. Baka hindi ako na ospital sa hypertension. Kung hindi ka na ospital, Dad, sagot ni Kyle, bahagyang nakatawa. Baka hindi rin ako natutong matakot, mawalan sayo. At baka hindi ako natutong manalangin. Umikot ang tingin ni Kyle kay Iselda, na tahimik lang na nakatingin sa kanya. Hawak ang tasa ng tsaa. Ma'am Iselda, malalim at taos-puso ang tinig ni Kyle. Kung hindi ninyo ako binihisan bilang waitress sa harap ko, baka hindi ko nakita kung gaano ako kabagsik. Kung hindi ninyo ako pinababa sa kusina, baka hindi ko natutunang humawak ng tray ng may respeto. At kung hindi ninyo ako binigyan ng pagkakataong magbago sa tondo at sa mga proyekto natin, baka apelyido lang ang bitbit ko ngayon. Sandaling natahimik ang mesa. Tanging usok mula sa tasa ang umaakyat. Salamat, dugtong ni Kyle. Initigan ng 2 taong pinakamalaking puwersa sa buhay niya. Sa pagkakataong ginawa ninyo akong tao, bago ninyo ako ginawang tagapagmana.